Tumayo tayong lahat para po sa pagbabasa ng Bible na matatagpuan po natin mula po sa Genesis chapter 6 verses 11 hanggang 22. Sa Tagalog ay ganito po ang pagkasulat. Genesis 6 verse 11. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. 13. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ang daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 22 metro ang luwang, at 13.5 metro ang taas. Bubungan mo ito at lalagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati ang asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng buhat sa uri ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tig-iisang paris sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. And verse 22, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw po na ito na bagamat ganito po ang kalagayan po ng aming panahon, ay niloob po ninyo na kami ay makadalo ngayon sa inyo pong gawain upang magparangal sa inyo, maglingkod sa inyo, makinig ng iyo pong banal at makapangyarihang salita at maisapamuhay ang mga ito. At makahingi na rin po kami sa pamagitan ng panalangin ng inyong habag at awa para po sa minamahal niyong bansang Pilipinas at ang mga tao na naririto. Aming Diyos sa makapangyarihan, sa pakikinig at pagbabahagi ng iyong banal na salita ngayong umaga, hayaan niyo pong marinig po namin ang inyo pong tinig at hindi kami mahirapan na sumunod anumang pinagagawa ninyo sa amin. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay nagkakaisa po naming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen and amen. Puri ng Diyos, pwede na po kayong makaupo sa presence po ng ating Panginoon at pag-uusapan po natin ang tungkol sa makinig at sumunod. Pwede bang sabihin natin sa ating katabi, makinig at sumunod? Amen. Matindi po ang pagkasabi po sa English dito po sa Genesis chapter 6, verses 11 and 12, which is almost nakikita po natin ngayon sa ating pong bansa. Ayan, yung next slide, sabi po dito, sa Genesis 6, 11 and 12 sa English, ganito po ang pagkasabi. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. And verse 12, God saw how corrupt the earth and had become, for all the people on earth had corrupted their ways. Ang salita pong corrupt or corruption ay madalas po nating naririnig ngayon sa ating pong mahal na bansang Pilipinas. At nakita po natin, mga kapatid,
ito po yung dahilan kung bakit si Lord ay nag-decide na gugunawin niya ang mundo. Because of corruption of the people on earth. Sa time po na yon. Kaya, hindi po natin alam, mga kapatid, kung itong mga paparating na mga trahedya ay maaaring masabi natin, ito po ay isang judgment ni Lord sa isang corrupt na bansa. Itong mga nangyayaring mga trahedya ngayon sa ating pong bansa. Kasi makita po natin, because of the corruption of the people before dito sa earth, yun po ang dahilan kung bakit nagpasya ang Diyos na lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Kaya unang puntos natin, makinig sa pasya ng Diyos. Ano bang sinasabi ng Diyos, mga kapatid? Sa Genesis chapter 6 verse 13, ito nga po kinakausap niya si Noe. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko nang lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Meron na pong desisyon si Lord before, mga kapatid, nung panahon ni Noe, na ang kanyang napagpasyahan ay lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Pag sinabi nating lahat, walang matitira. Kasi ang reason ni Lord, umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Kaya sabi niya, gugunawin ko sila kasama ang daigdig. Minsan, alam niyo, nakita po natin na nung mayroon po akong napanood once, na dahil sa pagkasira ng mga natural resources natin o yung mga kalikasan po natin na nilikha po ng Diyos, may mga purpose pala kung bakit naglagay siya ng bundok sa lugar na ito, bakit siya naglagay ng ilog sa lugar na ito, bakit niya inilagay ang mga bagay-bagay in place. Yung po pala ay protection ni Lord sa isang probinsya o sa isang lugar para pag dumating man ang mga bagyo, malalakas na ulan, merong mga punong mag-absorb ng tubig, may mga ilog kung saan yung mga ilog na ito papunta ng dagat talaga. Kaya once na sinira ang design ng Panginoon, yung mga ilog, mga bundok, pag dumating ang disaster, yung pupuntahan ng tubig, iba na rin po. Kaya yun po ang isang dahilan, mga kapatid, kung bakit mga nangyayari yung hindi sana dapat nangyayari ngayon. Isa po yun, yung pagkasira po ng mga natural resources natin o mga design, yung original design ng Panginoon na mga bundok o yung mga kalikasan. Isa pa, dahil sa kasalanan na nagagawa ng tao po ngayon, tuloy inaalaw ni Lord na mangyari ang mga bagay-bagay na ayaw sana ni Lord na gawin. Subalit dahil sa kasamaan na ginagawa ng tao ay inaalaw ni Lord ito para tayo ay magising. Na hindi natin alam, baka tayo yung dahilan, isa tayo sa nagiging dahilan kung bakit ibinubuhos ni Lord ang kanyang galit at nagdi-decide siya na sirain ang daigdig. Kasi dahil sa nakita ng Diyos ang kasamaan na nangyayari sa daigdig noon, at sabi nga niya kay Moises, umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Ibig sabihin yung point hanggang dito, naabot na yung point na yon. Kaya makinig sa pasya ng Diyos, mga kapatid. Kasi minsan, kahit anong prayer na gagawin natin, kung iyan talaga ang desisyon ng Diyos, walang magagawa ang ating mga prayers. Although may mga times na kahit sinabi ng Lord noon sa mga Israelites na pupuksain sila, merong Moses na namamagitan. Hindi itinutuloy ng Diyos.
Pero kung titingnan natin, na-postpone lang. Nangyari din yung pagbuksan ng Diyos sa mga matitigas ang ulo ng mga Israelita noong sila ay nasa wilderness wanderings nila, na-postpone lang, na-delay lang. Pero dahil sa hindi sila nagbago, itinuloy pa rin ng Diyos yon, mga kapatid. Even yung Nineveh, nasabi ng Diyos, parurusahan niya yung mga tao doon. Pero inutusan niya si Jonah para mag-preach doon. Ayaw ni Jonah kasi once na nag-preach siya doon, nagbagong isip, nagbagong buhay ang mga taga-Nineveh, hindi itutuloy ng Diyos ang kanyang balak na pagparusa sa mga taga-Nineveh. Pero gusto ni Jonah na parusahan ng Diyos itong mga ito, kaya ayaw niyang sumunod. Kaya pansinin ninyo, kung susundan natin ang Book of Jonah, yung kay Jonah, dahil sa hindi niya pagsunod, sumakay siya ng barko, pati yung sinakyan niyang barko at ang mga nakasakay doon, kargamento nila at ang mga tao, affected dahil sa consequence na nararanasan ni Jonah sa time na yon. Kaya may mga tao, mga kapatid, na mga nakakagawa ng hindi kalugod-lugod sa Diyos sa paligid natin, sila lang sana. Pero dahil nakapaligid tayo, affected tayo. At yan po ay isang realidad na kailangan po nating tanggapin. Na dahil sa nagagawa ng iba, naaapektuhan din ang iba, nadadamay ang iba. Pero ako po'y naniniwala na kapag may mga tao na nakikinig at nakahandang sumunod sa pinagagawa ng Panginoon, ito yung mga taong maliligtas sa panahon ng mga sakuna at pagdurusa. Amen? Kaya una, makinig sa pasya ng Diyos. Ang pasya ng Diyos dito na sinabi niya kay Noe, lahat ng tao sa daigdig ay kanyang lilipulin. Kaya ang ginawa, ang sunod na pinagawa ni Lord ng Diyos kay Moises, sabi niya, ay kay Noah, kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy ng sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Kakarinig naman tayo ng tunog ng cellphone na warning ng NDRRMC. Ito yung mga warning. Basta ganyan ang tinig ng mga cellphone natin, warning yan. No? Kaya nagwawarn dito din ang Diyos, mga kabatid. Pero mayroong instruction, kaya makinig. Una ay makinig sa pasya ng Diyos, pangalawa ay makinig sa ipinapagawa ng Diyos. Kasi kahit may desisyon ng Diyos, meron din siyang instruction na dapat nating gawin para tayo ay maligtas. Amen? Yes. At ito nga po, makinig sa pinapagawa ng Diyos. Kaya itong si Noah ay pinapagawa ng Diyos ng isang malaking barko. Although may desisyon ng Diyos, pero may narinig ni Noe ang pasya ng Diyos at naririnig din ni Noe kung ano ang pinagagawa ng Diyos. Kaya napakahalaga ito, mga kapatid. Ano ba ang pasya ng Diyos? At ano bang pinagagawa niya sa atin ngayon? Kung itong sinasabi po ng Pag-asa, na paparating ng bagyo na halos sinlawak ng Pilipinas, yan ang pasya ng Diyos na padadaanin niya, wala tayong magagawa dyan. Hindi natin pwedeng sabihin, nire-rebuke ko ang bagyong yan in Jesus' name. May mga ganun di ba? Ginagamit natin yung authority against sa power ni Lord. Minsan ganun Yung mga tao, I rebuke that storm in Jesus' name. Dinadivert ko yan sa karagatan in Jesus' name.
Ang galing. Powerful. Kaya kapag ka na-divert, ipinag-pray ko kasi yan. Sabi niya, ipinag-pray ko kasi yan eh. Pinag-pray ko. Kaya nag-divert. Powerful ang prayer ko. May mga ganong mga tao, mga kapatid. Inaako nila. Although, totoo mo naman, nag-pray itong tao na ito. Pero decision pa rin ng Diyos yun. Kung i-divert niya ito or hindi, decision pa rin ng Diyos yun, mga kapatid. Pwede tayong mag-pray, Lord, i-divert niyo po ang bagyong ito sa karagatan. Paano kung yung mga nasa karagatan, ang prayer nila, Lord, huwag dito sa karagatan. Saan pupunta ang bagyo? Sa taas, yung mga nasa taas, prayer din nila, kaming nasa aeroplano, Lord, huwag dito. Saan pupunta ang bagyo? Ha? Kaya minsan, sinong pagbibigyan ni Lord? Yung nasa lupa, nasa karagatan, o yung nasa kalawakan? Pare-pares ang prayer, huwag dito, Lord. Huwag. Saan dadalhin ni Lord yun? Pero kung ano po ang pasya ng Panginoon, mga kapatid, hindi natin pwedeng hadlangan yan. Hindi natin pwedeng kontrahin yan. Kaya napakalaga, pag alam natin ang pasya ng Diyos, at meron siyang pinagagawa sa atin, ang magandang gawin natin, maghanda na lang tayo. Amen? Okay, sabi natin, nag-pray na ako, pastor. Okay na. Kahit nag-pray ka na, maghanda ka pa rin. Sabi ko nga minsan ano kaya kung sasabihin ko sa mga tao, picturean nyo na yung before at after ng bagyo sa lugar ninyo. Ano kaya, pwede natin gawin yon? Picturean nyo ang bahay nyo, mamaya. Click. Tapos i-post nyo pagkataas ng bagyo. Before ng bagyong uwan, after ng bagyong uwan. Before and after. Yung mga ilog, pwede picturean. Mga puno, hindi natin alam kung nakatayo pa yan after ng typhoon. Hindi natin alam kung anong desisyon ng Panginoon. Mga kapatid, picturean nyo na yung mga sasakyan nyo. Kasi yung nangyari sa ibang lugar na nakita natin, mga kapatid, ano yung mga sasakyan nila nangyari? Nagkapatong-patong sa isang lugar. Kung saan-saan napunta ang kanilang mga sasakyan. Hindi natin alam, mga kapatid, kung after ng bagyong uwan. By the way, ang ibig sabihin ng salitang uwan ay ulan. Rain. Bisayang term yata yon, yung uwan is ulan sa Tagalog. Kasi nakita nila ng Pag-asa, tubig ang karamihang laman ng bagyong ito. Kaya, sagana naman sa patubig ang mga bukid natin. Yung mga pananim ninyo, mga kapatid, sa bukid. Pag-pray kayong mabuti. Nailigtas ni Lord ang inyong mga pananim, mga magsasaka. Yung mga kambing ninyo at mga baka, sana iligtas pa rin sila after ng bagyo, mga kapatid. Ingatan tayo ng Panginoon. Maganda po dito, binigay po ng Panginoon ang lahat po ng mga instruction kay Noah. At ang maganda po dito, si Noah po, sa chapter 6 verse 22, sabi niya, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Pero merong pong magandang sinabi ang Panginoon dito kay Noe dahil nagkaroon po sila ng kasunduan. Nang sabi po ng ating Panginoon kay Noe, nung sinabi niya sa verse 17 na palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. And 18, ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo
ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati ang mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Tingnan nyo ang desisyon ni Lord, lilipulin niya ang lahat ng tao sa buong daigdig, pero meron siyang gustong isave. Amen? Tayo yon. Before, si Noe at ang kanyang family ang gustong isave ni Lord dahil gusto niyang ma-preserve ang kanyang lahi. Pero yung mga hindi magagandang lahi, hindi masunuring lahi, ang sabi ni Lord dito, lilipulin niya ang lahat ng iyon. Kumusta ang lahi natin, mga kapatid? Kumusta ang breeding ng pamilya nyo, pamilya natin? Okay ba? Malay manwawarning lang national disaster. Panay ang warning sa atin ngayon, no? Na kahit po nag-decide si Lord na lilipulin niya ang lahat ng tao sa buong daigdig, pero meron siyang gustong isave. Sino yon? Amen. Of course, before si Noe. Dahil ang sabi po ng verse 8, kung babalikan po natin ang chapter 6, verse 8, ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Si Noah lang ang kalugod-lugod sa panahong iyon kay Lord. Kaya siya ang gusto niyang isave. Amen? Pansinin ninyo, kung babasahin natin, itutuloy natin ang pagbabasa ng Bible, bago dumating ang baha, nakasafe na sila sa barko. Amen? Yes. Iniingatan ni Lord ang mga taong nagiging kalugod-lugod sa Kanya. At kung tayo ay nagiging kalugod-lugod kay Lord, kasama tayo sa Kanyang iingatan. Amen? At ililigtas sa anumang uri ng kapahamakan. Yes, we are blessed. We are so blessed, mga kapatid. Kung ang pabor ni Lord ay mapa sa atin, kahit anong kapahamakan o mga trahedyang mangyayari dyan, ako pinaniniwalang tayo ay kasama sa isisave ng ating Panginoon. Importanteng marinig natin ang pasya ng Diyos. Kung ang pasya niya ay itutuloy niya, ang bagyo, hayaan natin si Lord. Pero pakinggan din natin ano bang pinagagawa ni Lord sa atin. Halimbawa, ito ang sinasabi ng ibang tao sa atin. Ito ang sinasabi ng gobyerno sa atin. Pero ang tanong, ano bang sinasabi ni Lord? At yun ang dapat nating sundin, mga kapatid. Ano ba ang sinasabi ni Lord? Makinig. Amen? Makinig sa sinasabi ng Panginoon. Ano bang binubulong ni Lord sa mga panahon na ito sa atin na mga tao? Ano bang sinasabi niya? Kaya maging sensitive tayo, mga kapatid. Pakinggan natin ano yung tinig ni Lord, ano yung sinasabi ni Lord sa atin ngayon. Huwag lang tayong mag-pray na, Lord, huwag mong ituloy. Lord, naway magunaw na itong typhoon na ito. Lord, dalhin mo sa karagatan. Huwag lang yun. Kundi ano ba ang sinasabi ni Lord? Baka sinasabi niya, anak, itutuloy ko ito. Pero ililigtas kita. Amen? Yes. Ito ang nangyari kila Noah noong panahon na yon, mga kapatid. Itutuloy ko ang paggunaw sa buong daigdig, pero ililigtas ko kayo kasama ng iyong pamilya. Kaya gumawa ka ng barko. Ano kaya yung mga barko na pwede nating gawin yon para makapag-save sa atin, mga kapatid? Lord, ano yung barko?
If ever man, mga kapatid, hindi sa hinihiling natin, kung may mangyari sa inyong mga tahanan, kung yan man ang luluubin ng Panginoon, magpakatatag tayo. Pwede kayong pumunta dito sa church. Kung hindi luluubin ni Lord na maalis ang bubong ng church, pwede po kayong pumunta dito. Kung kailangan yung Lord, wala kayong masakyan, i-message nyo kami, pupuntan namin kayo, susunduin ng sasakyan natin. Kung gusto nyo dito. Kung sakasakali lang, mga kapatid. Kung sakasakali lang. Dahil yung nakita po natin sa bandang Visayas, yung nangyari doon, daming nawala ng bubong, daming nasira mga bahay. At dahil kung iyan din ang loloobin ng Panginoon na mangyari sa atin, maging ready lang tayo. Kung iyan ang pasya ng Diyos, mga kapatid, ulitin ko, wala tayong magagawa kundi maghanda. Amen? Wala tayong magagawa kundi maghanda. Pray tayo. Of course, magpipray po tayo mamaya. Humingi tayo ng habag at awa ng Panginoon. Kung papakinggan niya tayo at iingatan niya tayo dito sa ating mga lugar, salamat sa Diyos. Pero kung itutuloy niya ito, hayaan lang natin si Lord na gawin niya ang gusto niyang gawin. Amen? Amen? Keep on praying. Ito yung panahon na hindi tayo dapat nagiging easy-easy, mga kapatid. Yes, walang pasok bukas. Makakapag-ganon daw kami. Happy-happy. Huwag muna, mga kapatid. Huwag muna yan ang iisipin natin ngayon. Keep on praying. Mag-pray tayo ng mag-pray. Dahil hindi na po natin matansya ang weather sa panahon na ito. Baka ang plano ninyo happy-happy, kung saan-saan na naman pupunta, dahil wala namang pasok bukas, cancel muna ang mga yon, mga kapatid. Keep on praying. And ask God for mercy. Yung tulong ng Panginoon. Yung muna ang gagawin natin sa mga panahong ito, mga kapatid. And after that, pwede na naman. Magdiwang tayo, magpasalamat tayo sa atin pong Panginoon. Kaya gawin lang kung anong pinagagawa po ng Panginoon sa atin, dahil sapagkat nakita po natin na si Noe, pagkatapos niyang makinig sa pinagagawa sa salita ng Panginoon, ay ginawa ni Noe ang pinagagawa ng Panginoon sa kanya. Meron po akong kasabihan na naisulat dito, ang mga sumasalungat sa utos ng Diyos ay mapapahamak, ngunit ang sumusunod ay maliligtas. Amen. Yan. Ang mga sumasalungat sa utos ng Diyos ay mapapahamak, ngunit ang sumusunod ay maliligtas. Tinignan ko kung ilang years ginawa ni Noah at ang kanyang family yung ark, yung barko. May mga nagsasabing 100 years, may nagsasabing 120 years, may nagsasabing 75 years. Ang pinakamababa na nakita ko is yung 75 years. Yung mga iba, ang basis nila, 500 years old si Noah noong kinausap siya ng Diyos. Pero nung bumaha, ay naging 600 years, 600 na siya. Kaya sabi ng iba, 100 years ginawa yung barko. Ang tagal. Nagtiis itong si Noe. Kasi wala pa namang mga gamit noon na mga dikuryente para maging mabilis ang paglalagari. Di ba? Wala pang mga barena noon. Wala, mano-mano lahat. Kaya natagal ang paggawa. Habang ginagawa nila yon, mga kapatid, ang mga taong nakakakita kay Noe, tumatawa. Nung sinasabi ni Noe na may darating na baha, napagsabihan pa itong si Noe na babaliw ka na, Noe. Dahil sa mga panahon na yon, wala pang ulan na naranasan ang daigdig. Paano magkakabaha? Kaya maraming mga tao hindi naniwala.
So yung years na yon, na habang ginagawa yung barko, yun yung time na sana itong mga tao ay magbagong buhay sila. At maniwala sa lingkod ng Diyos na itong si Moises, si Noah na namumuhay ng matuwid sa paningin ng Diyos, pero binaliwala pa rin nila ito. Next slide, sabi niya, ang mga sumakay sa barko na ginawa ni Noah ay hindi nalunod sa baha, sapagkat ang marunong sumunod ay hindi malulunod. Amen? Sa panahon ng baha, kahit marunong kang lumangoy, kung aabutin ng 150 days ka sa ibabaw ng lupa, mamamatay ka pa rin. Baha? Ay, marunong naman akong lumangoy. Masisave ako. Paano kung nandyan ka sa tubig for 150 days? Mamamatay ka pa rin. Natanging ang mga gustong iligtas ng Diyos lang ang maliligtas. Tiyakin natin na tayo ay isa sa mga gustong iligtas ng Diyos. Hindi lang sa baha, hindi lang sa giyera, kundi maging sa apoy ng impyerno, ay maranasan sana natin ang pagliligtas ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Marami, of course, makakasave, maliligtas sa baha, maraming maliligtas sa sunog, maraming maliligtas sa giyera, maraming maliligtas sa gutom. Pero marami rin ang mapapahamak dahil sa hindi nila pagsampalataya sa Panginoon. Kahit maligtasan natin ang baha, maligtasan man natin ang giyera o mga taggutom na dumadating, kung mapapahamak ang ating mga kaluluwa, sayang ang kaligtasang naranasan natin dito sa lupa. Ang kaligtasang asamin natin, mga kapatid, ay yung kaligtasan na nagmumula sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Yan ang tiyakin natin. Bali, matibay bahay namin. Maliligtas ako sa bagyo. Okay. Pero ligtas ba tayo sa apoy ng impyerno? Yan ang tiyakin natin. Pinakatitiyak, siguraduhin natin na tiyak ang ating salvation. Mga kapatid, na pagdating natin sa kabilang buhay, sa piling ng Panginoon tayo. So anong dapat natin gawin? Kung hindi kayang pigilan ng ating mga prayers ang pasya ng Diyos, anong gagawin natin? Sa 2 Chronicles 7:14, sabi po dito, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Mga kapatid, makikita natin sa talatang ito na ikalawang Kronika, chapter 7, verse 14, na ang tanging lunas, mga kapatid, para tayo ay maligtas, ay ang mga tao kailangang magpakumbaba, manalangin, at hanapin ang mukha ng Diyos at talikuran ang mga masasamang mga gawain. Dahil kung titingnan po natin ang mga Israelites before, kapag sila ay nagkakasala, nagdi-decide ang Diyos, parurusahan sila. Pero once na sila ay nagpakumbaba at nagbalik loob sa Diyos, kinakancel ng Diyos ang kanyang desisyon na pagpaparusa sa kanila. Kaya kung ang mga tao ng Diyos, mga kapatid, ito yung nakikita kong solusyon. Tigilan ang korupsyon.
tigilan ang kasamaang ginagawa ng tao, doon mahahabag ang Diyos. At siya ang may kapangyarihan na pigilan ang lahat ng mga sakunang nangyayari sa ating bansa. Dahil winawarningan na po ng Diyos noon ang mga Israelites na once na tumalikod sila sa Diyos, once na sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ay may mga hindi magagandang iaalaw ni Lord na mangyayari sa kanila. Kaya ang tanging paraan, mga kapatid, para maalis ang galit ng Diyos, ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya. Amen? Na if my people will humble themselves, magpakumbaba. Hindi lang yung magpakumbaba na para tayong mga santo na baw ng baw, hindi lang mga kapatid. Isa po na pwede nating gawin para mag-humble tayo sa Panginoon, kung kaya mong mag-fasting and pray, ipagpaliban ng isang kainan, 2 kainan, 3 kainan, at gagamitin mo yung mga time na yun to pray bilang pagpapakita ng iyong pagpapakumbaba sa Diyos. Wala munang lechon manok. Wala munang, lechon belly. Wala munang mga masarap na pagkain dahil mag-pray ako ngayon. Pwede natin gawin yon. Mag-fast, mag-pray. Tinan mong katawan mo, may reserve pa naman ako, hindi naman ako kaagad siguro papayat ng biglaan sa isang araw. Kung yan ang sinasabi ni Lord sa iyo, fast and pray, gawin mo. Kung diyan ka masisave, at diyan masisave ang bahay mo at pamilya mo, at mga pananim mo, o mga property mong pinundar, why not do it? Merong narinig na pati yung mga, sabi nung mga nabaha doon at naanod, pati mga pinundar kong alahas, naanod lahat. Mga napundar nilang gamit, naanod lahat. Kung ang iyong pagfa-fast and pray ang magsisave sa mga pinundar mo, ang magagastos mo lang doon, sabihin mo na yung only rice mo magkano? 300, 400, 500 na masisave mo kontra sa mga pinundar mong libo-libo na mawawala pag hindi mo ginawa ang pinagagawa ng Panginoon. Why not do it? Sa pamagitan ng pagsasacrifice mo ng iyong gutom, ay nasave ang property mo, nasave ang yero mo, nasave ang bubong mo, nasave ang mga window glass mo, nasave ang sasakyan mo. Baka may nag-iisip na dyan, hindi ko kaya yung mag-fasting, pastor, hindi ko kaya. Sige! Sige! Gawin mo ang gusto mo. Pero kung may pinagagawa si Lord sa iyo, sikapin mong gawin. Amen? Sikapin mong gawin. Kung yan ang paraan para masave ka o masave ang mga properties, do it, mga kapatid. Humble themselves, pray, seek my face. Pag sinabing seek my face, isisik natin ano ba ang kalooban ng Panginoon, and turn from their wicked ways. Kung ano man ang mga dapat nating talikuran, ay tatalikuran na natin. Once na ginawa natin ito, mga kapatid, sabi ni Lord, I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Ang bansa natin may sakit. Kailangan niya ng healing. At ang makapagpapagaling lang niyan, mga kapatid, walang iba kundi ang Panginoon. Pero may gagawin ang mga tao para pagalingin ni Lord ang ating may sakit na pinakamamahal na bansang Pilipinas.